Mr. Chair, kasi nababanggit madalas ni Sir at ni Attorney Den yung kanilang lola. So pagkatapos po ni Sir, gusto ko rin po sanang maitanong si Jeng Plaza na kusinero ni Senyor Aguila dahil napaka-importante po talaga yung persona ng lola nila at wala pong nag-aakusa sa kanila ng kahit ano. Si Jeng Plaza ay pwede po, Mr. Chair, mag-testify na na-overhear niya si J. Renz Kilario at si Mamerto Galanida na nag-uusap tungkol sa pag-overthrow kay Ma'am Rosalinda. Kasi napag-uusapan at napagtatalunan yung timeline, sino ang presidente noon, and in effect, sino ang may control sa organisasyon at sa nature ng organization. So, importante po itong maitatanong po natin, Mr. Chair, kay Jeng Plaza. Salamat kayo. Sir, gusto naking lola, sir, na yung papalian ng Vice President ay yung aking ina, yung senior din niya, Alforano. Pero pag sinabi ni Lola na siya daw yung papalitan, siya yung magiging Vice President, sabi na king nanay, ma, gusto na ako ang mag-Vice President, ma, si Mamerto Galanida. Kaya yung sinabi, sir, na mayroong, sabi daw nila, may foul play, mayroong daw lason, para mapunta daw yung ni Mamerto at saka yung si Jirens, yung presidency at saka Vice President, hindi yan totoo, sir. In my personal views. Mr. Chair, in-note lang natin na si Mr. Florano ang unang nagbanggit ng mga salitang lason at foul play dito. Just for the record, Mr. Chair. Oo. Kasi yun yung sabi ng kabila, sir. Yun yung sabi. Sabi ng mga affidavit. Kasi nilason daw namin. May affidavit ba na nagsabi na nilason ninyo? So, yung mga interview, sir, meron. Narinig mo? Narinig ko, sir. Okay. Sige. Kaya na, mahirap sa amin na aking kapatid, kaya namin patayin o lasunin yung ina namin at sa kalula namin. Sino namang hipokritong tao na mga Mr. kagawa Chair, yun? kayo ang inakusahan yan? Kami. Para daw, yung presidency at saka yung vice presidency ay mapunta sa kanilang dalawa. Yun. Dali lang. Mr. Chair, siguro mas lilinaw pa pag mamaya natanong natin si Jeng Plaza. Stop ka muna. So Jeng, may impormasyon ako na pwede kang mag-testify na narinig mo sina J. Renz Kilario at Mamerto Galanida na nag-uusap tungkol sa pag-overthrow kay Ma'am, o pagpalit, sa pilitang pagpalit kay Ma'am Rosalinda bilang presidente ng Socorro Bayanihan Services. Pwede mo bang ikwento sa amin iyon? Opo. Noong time na narinig ko silang nag-uusap, sila Karen Sanico, Jerens Kilario, sila una nagbanggit na kailangan nilang makuha ang pag nasa grupo para hindi sila mahirapan lumabas sa sa kapihan at magawa nilang gusto nila. Dahil maglisod mo ko sila kuha sa pagdumakay, si Mama Nina man ang gisunod sa karaghanan, dili pa man si Jerens Kilario. Mahirapan kasi silang kumuha ng leadership dahil ang kinikilala pang leader talaga ay si Mama Nina. Mama Nina. Rosalinda Tawag Taro. nila, Your Honors, Mama Nina, at hindi sila J. Renz Kilario. Yung time na yon, yung 2019, kasagsagan sa pagtakbo namin sa kapihan, doon nagsimula. Jeng, ito bang si J. Renz Kilario ang totoong leader ng SBSI o sa tingin mo mayroon pang mas makapangyarihan, mas powerful pa sa kanya? Sa pagkakalam ko, ma'am, apat po sila lima sila mag-uusap bago gumawa ng mga aksyon. Sino-sino to? Sila Mamerto D. Galanida, Karen Sanico, Senior, Janet Ahok, Rosalie Sanico, At si Jerens Kilario. J. Renz Kilario. Si Jerens po ako sila pa-implement sa kasi siyang Diyos namin. So silang lima yung nagdidesisyon sa mga importanteng desisyon. At
paulit-ulit lumalabas itong mga pangalang ito sa mga witnesses natin. So, nung unang sa, ano pa yan, sa taas pa yan na hindi pa dumating yung bagyong Odette. Ito, silang 5 bago dumating ang bagyong Odette. Pagkatapos ng Odette, iba na ang nagdidesisyon? Pero hindi ko alam kasi bumaba na po ako, ma'am. Siya nga. Okay. Pero sa kanilang 5, sino ang pinaka makapangyarihan? Sino ang pinakamataas? Sa tingin ko, ma'am, mukhang si Karen Sanico Senior. Siya po ang pinakamakapangyarihan sa pagkaalam mo. At saka si Ma'am Merto. Silang tatlo kasi ang parating mag-uusap kung may mga bagay na dapat pag-usapan kasi sa lahat ng oras, nagtatanong si Senior Aguila kay Ma'am Merto D. Galanida kung tama ang bawat desisyon. Okay. So si Mamerto Galanida ang lumalabas na pinaka sa mga malalakas, itong 5, siya ang pinakamalakas. O kasi siya yung maghahatid ng mga papers doon sa bahay ni Senior Aguila. Okay. Siya din ang sa ministry namin. Maghahatid ng papers. Abogado ba siya? Si Mr. Galanida? Doktor. Doktor. Doktor sa Doctor of Education. I see. Superintendent sa DepEd. Superintendent. Okay po. So, si J. Renz, ang Diyos, nagtatanong kay Mr. Galanida. Opo, kung Yes, Mr. Advisor sa Diyos o konsultan. sir. Kasi sa kanya mo kayo nagtatanong. Sir. Sino pa isa? Si Karen Sanico Senior. Karen Sanico. Ang Karen Senior, lalaki? Lalaki po. Lalaki yung Karen? Opo. Oh. Well, ikaw